Nag Nagpunta po dun si Mr. Fajarda na siya yung payee at nag-present po siya ng identification. Of course, pero dapat meron siyang dokumento pinipresent na siya ang dinedesignate ng head ng agency na yon bilang SDO, right? Wala po silang na-present Wala. sa amin. And then you honor it, face value, nagpakita lang siya ng dokumento, ako si Fajarda at ako yung designated SDO, just like that. And you said, okay, Yes, sir. wow. No. Under the COA circular, it should only be the head of that agency who happens to be the VP. Or kung ayaw ni VP, magde-designate siya ng tao na maging SDO niya at meron siyang dokumento pipirman para ini-endorse niyang SDO na yon. Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Thank you, Senator Judge Villanueva. Our distinguished Senate President, Senator Gatchalian. You may proceed, sir. When you're ready, you have 2 minutes. Thank you, Mr. Presiding Officer. Magandang hapon na Ms. Camposano. Just some follow-up questions lang. Ano po yung mga transactions, typical transactions ng DepEd sa inyong branch? Mga encashment po. Anong Usually klaseng mga encashments? Mga encashment po ng usually mga overtimes or whatever po ng mga tao. So, mga payroll related. Yes, sir. Yung payroll related ba, cash ang ini-encash nila? Yes, sir. Gaano kalaki yon typically? Ang DepEd po kasi ay may payroll arrangement sa amin. So, kinikredit, nagpapadala lang po silang advice para ma-credit po yung payroll ng mga tao. Pero hindi siya cash na wini-withdraw. No, sir. Credit siya. Other than payroll, may iba pang mga ano pa yung mga ibang transactions ng DepEd sa inyong branch? Usually kasi, sir, yung mga ine-encash nila is yung mga overtime pay, yung mga ng mga COS, mga contractuals. Cash yun. Ini-encash Cash. nila. So, ang binibigay nyo sa kanila cash. Yes, sir. Typically, magkano yun? In a month, on the average. So, ito for overtime ng mga empleyado. Tapos cash, ang pinapa-encash sa inyo yung check. Tama? Yes, Your Honor. Typically, magkano yun in a month? Nung hindi ko na siya ma-recall pero More or less way lang. below. More or less 10 million, 20 million? No. Mga magkano? 5 million? More or less? Baka yung total for the month. Baka For the mga month lang? Oo, mga hundreds lang siguro yun. 100 million? No, 100,000. 100,000. Yes. So 100,000 ang typical encashment for payroll. No, 100,000, 200. Mga ganoon lamang. 100,000. And then, rinig ko kanina na galing kayo sa ibang branch. No? Yes, sir. May experience rin kayo sa ibang government agencies. Meron po. Correct. Meron din ba kayong mga experience na ganito kalaking amount ang ini-encash ng isang government agency? As to amount, hindi ko na rin po siya matanda. Pero ang alam ko po, malaki rin po yung ini-encash ng ibang government agencies. Ganito to a tune of 37.5 million. Around that vicinity. More or less siguro. More or less. So, meron ganyan na kayong na-experience sa pag-encash sa ibang branch. Yes, Your Honor. Tama po ba? And then, balik tayo dito sa DepEd. Doon sa pag-a-advise sa inyo tuwing mag-encash, gaano kaaga dapat mag-advise sa inyo bago mag-encash? Kung kailangan ng cash. Opo. Usually dapat morning masabihan na po kami. Kasi siguro mga 12 o'clock, magka-cut off na rin po yung cash center namin para i-request din po yun sa... So within 24 hours, dapat ma-advise na kayo? Hindi naman siya 24 hours, sir. Kahit less than 24 hours, pag Yes. nasabihan kayo, mapapadala nyo kaagad doon yung cash na ganun kalaki. Yes, may cut-off po kasi ang cash center namin siguro around 12 o'clock. So pagka mas later than 12 o'clock, hindi pa rin namin masagot na ma-deliver sa amin yun the following day. Okay. Itong branch niyo particularly para sa DepEd, tama po ba? Yes, sir. Sa inyong pagkaalam sa mga past mga DepEd officials, past secretaries, meron na bang na-encash na ganito ho kalaki
Sa inyong pagkaalam, kasi alam ko 2 years pa lang kayo doon. Pero sa inyong mga pag-uusap sa inyong staff, Hindi namin napag-uusapan, sir. Hindi- Ang alam ko lang po is yung stint ko sa DepEd. okay, hindi nyo napag-usapan sa mga subordinates nyo kung may mga ganitong encashment na malalaki? May mga ganun bang pag-uusap kayo? Wala po. Wala naman. Thank you, Mr. President. Thank you, Senate President Gatchalian. Next to make his interjections would be Senator Raffy Tulfo. You're recognized, sir. You may proceed when you're ready. You have 2 minutes, sir. Madam Witness, ayon sa COA Circular 2015-01, pagdating sa disbursement ng confidential fund, ang authorized lang dapat talaga yung head ng agency or yung designated person ng agency na yon. You agree? And in this case, ang SDO is Edward Fajarda. Alam na natin, kanina pa natin pag-usapan. Correct? Yes, sir. Now, anong mga dokumentong sinumite sa Land Bank, DepEd Land Bank para magpapatunay na in fact talagang si Edward Fajarda ang designated SDO? Wala po. Wala? Wala po. Anong sabihin wala? So, walang dokumentong isinumite na dinedesignate si Fajarda ng head ng agency na yan para sabihin ito ang SDO. Ito yung maging katransaksyon nyo? Wala? Wala. Laway lang? Nagpunta po dun si Mr. Fajarda na siya yung payee at nag-present po siya ng identification. Of course, pero dapat meron siyang dokumento pinipresent na siya ang dinedesignate ng head ng agency na yon bilang SDO. Right? Wala po silang na-present Wala. sa amin. And then you honor it? Face value? Nagpakita lang siya ng dokumento. Ako si Fajarda at ako yung designated SDO just like that. And you said, okay. Yes, sir. Wow. No. Under the COA circular, it should only be the head of that agency who happens to be the VP. Or kung ayaw ni VP, magde-designate siya ng tao na maging SDO niya at meron siyang dokumento pipirman para ini-endorse niyang SDO na yon. Who happens to be Fajarda. And you said wala. So sinabi ni Fajarda, hello, ako si Fajarda, akong designated na SDO ng DepEd, and agad-agad pininiwalaan niyo. During the first encashment, na-mention po ni Ma'am Sonia na mag-e-encash si Mr. Fajarda. Pero parang hindi naman niya na-mention na SDO. No, ma'am. Ang ibig sabihin, dapat someone should have endorsed Fajarda as the SDO for the DepEd. Sabi mo, wala. So pumunta lang si Fajarda doon, presenta yung sarili niya, sinabi niya akong SDO ng DepEd, and then sabi niya, okay, sige. Yes. So hindi kayo sumunod doon sa patakaran ng COA circular? Wala pong na-present sa amin, sir. Wala. Okay, so paano niyo malaman kung si Fajarda talagang authorized na mag-withdraw, makipag-transact ng limpak-limpak na salapi sa Land Bank DepEd? As payee of the cheque, in-honor na po namin yun. As pay of the check. So sino ang tumatawag sa inyo para sabihin na si Fajarda pupunta dyan at mag-withdraw ng such and such amount of money day before or 2 days before? Si Miss Sonia De Leon po. Sino po si Sonia De Leon? Siya po ang head ng cash division ng DepEd. Okay, siya yung kilala niyong head cash division ng DepEd. Pero you know what? Nagtataka pa rin ako na wala kayong hawak na dokumento na nagsasabing si Fajarda ang designated SDO coming from the head of that agency na pirmado. Wala. Wala, sir. Thank you, Madam. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.